Ngayon, pinapakita ko, sakit sa kidneys. Pagkain para sa kidneys. So, yan ang topic natin sa araw na to. So, napakahalaga nitong topic natin ngayon. Salamat po sa pag-like, salamat sa pag-share. Mga watchers natin sa YouTube, sa Facebook, gusto natin makatulong sa inyo. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa kidneys at meron akong mga babala at kakaibang tips para sa kidneys natin. Ito kasi from personal experience ko din. Dati kasi yung tatay ko, nung nabubuhay pa siya, nagkasakit siya sa kidney. At umabot din kami sa dialysis. At ang nangyari, nagkaroon kami ng komplikasyon sa isang procedure na gumagamit ng dye. Kaya bukod sa tuturuan ko kayo ng tips sa kidneys, magbibigay na rin ako ng babala at warning. Siguro, lahat naman nangyayari may purpose ni God. Minsan, yan ang nangyayari sa buhay natin. Gagawin natin positibo kung ano nangyari sa tatay ko na komplikasyon. Sana hindi mangyari sa ating kababayan. So, mag-iingat tayo sa mga contrast dye. Itong mga ini-inject sa katawan natin. Kung kayo po ay nagpapa-MRI o nagpapa-CT scan, di ba? Naglalagay yan ng dye. Okay? Lagyan natin, ito, ayan, CT scan or MRI. Merong ini-inject na dye na parang isang likido para mas malinaw nakikita yung organo. So, ini-inject yan dito sa katawan natin para makita yung problema sa organs natin. Pero yung ini-inject, dumadaan sa puso at sa kidneys. Katulad nito. Nag-injection ng dye, ito, contrast dye. Katulad na nangyari sa tatay ko. Pag inject yung dye, syempre, iikot yan sa puso. Tapos, pag ikot sa puso, lalabas sa kidneys. Lalabas sa kidneys. At minsan lang naman, naaapektuhan ang kidneys. Katulad nito. Ito yung contrast dye. Kaya dyan kayo mag-iingat. Mga CT scan, MRI, iba pang procedure, angiogram. Pag itong dye pumasok sa kidneys, yan, pumapasok sa kidneys, lalabas dito sa ureter at sa ihi. Pagpasok, minsan nagkaka-damage. Kaya sinasabi nila, merong kidney failure dahil sa reaction to the dye. Minsan nagkakaroon ng problema. Okay? Ano ba trabaho ng kidneys natin? Napakahalaga ng kidneys natin. Ito ang trabaho niya. Trabaho ng kidneys natin ay tubig. Dapat balanse ang tubig sa katawan. Hindi sobra, hindi kulang. Pag marami ka ng tubig, iihi niya. Yan ang gusto natin para luminis. Pag kulang, hindi ka gano'ng iihi. Pero mas gusto natin maraming tubig. Kidneys, bahala din sa blood pressure. Siya nag-a-adjust ng blood pressure. Yung dumi ng katawan sa ihi, lumalabas. Tsaka sa dumi, yan, sa kidney, sa ihi. Urea, ito yung amoy ng ihi. Uric acid, toxin, lumalabas sa ihi. Ang buto natin, may isang hormone sa kidneys. Nag-activate ng vitamin D at buto. Kidneys din gumagawa niyan. Ang puso natin, konektado din sa kidneys. Yung mga balanse ng electrolytes. Ang kailangan ng puso yan, potassium, sodium, calcium. Kidneys nagme-maintain yan. Pati paggawa ng dugo, kidneys gumagawa niyan. Kasi kidneys ang naglalabas ng protein, ng hormone para gumawa ng dugo ang bone marrow. Kaya kung titingnan nyo yung mga may kidney failure, yung mga nagdadialysis, di ba kulang sila sa dugo? Ba't nagkukulang ng dugo? Kasi nasisira yung erythropoietin. So sinasabi ko, I'm sure i-comment ninyo, bakit pa magpapa-CT scan? Bakit pa tayo magpapa-MRI kung may dye na nakakasama sa kidneys? Unang-una, hindi naman tayo sure nakakasama siguro maybe in 1 to 2%. So sa 100 tao, merong mamalasin 1 to 2% na posibleng magkakomplikasyon. Pero bakit pa gagawin? Kasi naman, pag hindi mo naman gagawin yung CT scan, hindi mo gagawin yung MRI sa utak, paano mo magagamot yung stroke? Paano mo malalaman yung sakit sa utak? Diba? Wala tayong choice kung walang CT scan, paano malalaman yung tumor sa tiyan? Paano ma-ooperahan yung mga pasyente? Hindi naman mag-ooperahan yung surgeon ng hula-hula na ano sakit. Kailangan mo ng CT scan para malaman, may bukol dito hihiwain. So, pag kailangan gawin yung CT scan, MRI, pinapagawa ko. Pero pag hindi kailangan, check up lang, hindi naman talaga serious, pwedeng hindi na lang. Tapos, ang isang tip ko lang sa kababayan natin, pati rin sa kapwa doctors natin, pag nagpapa-request nitong mga CT scan, MRI, angiogram,
i-check lang maigi yung kidneys na okay yung creatinine. I'm sure ginagawa naman nila yan. Pero bukod sa pag-check ng kidneys, kailangan meron pang binibigay ang mga kidney specialist. Meron silang procedure na bago mag CT scan, MRI, papainumin ng maraming tubig, mga 2 baso. Tapos meron pang tableta iniinom para pag-inject nung dye, mailabas ng kidneys natin. Ha? Gusto natin, pagkagawa nitong procedure, iihi. Kasi oras na ma-damage yung kidneys, nag-dialysis tayo, mahirap na. Kaya, hindi po ganun kasimple talaga. Tinitimbang natin ang mga procedure, CT scan, MRI, tamang paghahanda para safe kayo. So yan ang babala ko sa mga paggamit ng procedure. Gagawin lang pag kailangan. Tapos, meron pa tayo ibang mga common na habits na nakakasira sa kidneys. Ito ang kailangan ng buong bayan natin, ha? Kidney failure, very common yan. Sige. Unang-una, hindi umiihi, nagpipigil ng ihi. Okay? Pag lagi nagpipigil ng ihi, minsan nagkaka-infection sa ihi. Okay? Kaya kung may chance, iihi lagi. Hindi umiinom na sapat na tubig, yan ang halos number 1 cause na sisirang kidneys. 8 to 12 glasses of water, tubig ang pinakamaganda, ha? Tubig, hindi soft drinks, tubig. Asin, mahilig tayo sa patis, kasama yan. Patis, toyo, asin, betchin, kasama. Sobrang asin, betchin, toyo, bagoong, tuyo, daing, lahat sobrang alat. Noodles, sobrang alat. Delata, sobrang alat, nakakasira ng kidneys. Pwede kumain ng maalat, konti-konti lang. Ha? Sa sapat na dami. Hindi pwede sobra. Okay lang matabang. Okay lang matabang. Infection sa ihi, hindi ginagamot agad. Yan, nagkasisira din ng kidneys. Sobra daming karne. Hindi ito alam ng kababayan natin. Sobrang karne, pork chop, bulalo, puro laman lang kinakain, di mas nahihirapan ng kidney sobrang karne. Yung mga nag-exercise, di ba? Alam ko, umiinom kayo ng bote-bote ng mga protein shakes, di ba? Protein shakes, pampalakas ng muscle. Pero pag nasobrahan kayo nitong mga protein shakes sa mga bodybuilder, masama sa kidneys. Alam nyo yan. Minsan tumataas ang creatinine. Ang pangalan nga niya, sounds like creatinine itong mga protein shakes niya, parang creatine. So, pwede naman kumain ng meat na lang. Kung inom kayo, konting-konti lang. Wag sobra kasi pag sobrang protina, nahihirapan, napapagod ang ating kidneys. Ito ang isang bawal sa kidneys na paulit-ulit kong pinapayo, pain reliever sa lahat ng may arthritis. Mahilig sa mefenamic acid, ibuprofen, celecoxib, puro mga pain reliever na iniinom, konting kirot, nakikita sa advertisement, inom agad. Pag uminom kayo lampas 1 week, posibleng masira ang kidneys. Kaya kung para sa akin, mas maganda huwag na lang uminom, konti lang inumin, at huwag dadamihan. Konting-konti. Pinakamaganda huwag. Ang isa pang maganda para sa kidneys ay iinom ng gamot sa high blood at diabetes. Pag you miss your drugs, hindi ka uminom ng gamot sa high blood, hinayaan mo ma-high blood, hinayaan mo tumaas ang sugar mo, masisira ang kidneys. Alak, kulang sa pahinga, nakakasira din ng kidneys. Tandaan nyo to asin, tsaka protina, pain reliever. Kaya yung mga laging sa medical mission, sasabihin sa amin, Dok, pahingin ng mefenamic, binibigay ko lang hanggang paracetamol. Tapos kung may masakit, lagyan mo ng mainit, hot. Konting sakit ng ulo, inom agad pain reliever, hindi po maganda. Bad habit yun. Bad habit yun. Sasabihin nyo, ba't hindi pagbawal? Lahat naman ng bagay kasi, pag sinobrahan, masama Asin, kainin mo, pag sobra alat, masama. Mantika, pag marami, masama. Taba, pag sobra dami, masama. 'Di ba? Pain reliever, sobra dami, masama. Pero hindi mo pwede i-ban Pwede mo lang, tuturuan natin kayo na konti lang gamitin o kung kailangan lang. Kung kailan, nasa tamang gamit. Alak, mas gusto ko wag, pero kung pa konti-konti, siguro pwede naman, 1 shot. Pero kung kaya nyo umiwas, iwas. In moderation lahat. Okay?
Protect your kidneys, ha? Ito maganda mga tips natin. Paki-like, paki-share ang ating video. Yun naman pakiusap natin sa lahat ng ating followers, kami ni Doc Lisa. Paki-share itong mga videos. Libre to. Wala tayong agenda, walang kinikita. Basta makatulong lang sa kababayan natin. Itong oras natin para sa inyo. Limit asin, bawas asukal, ha? Matatamis din. High protein, sinabi ko sa inyo, ha? Puro karne, mga protein shakes. Water, 2 liters a day, 2 litro, mga 8 baso. Ang vitamin C, pwede uminom, pero 500 milligrams lang. Huwag sosobrahan sa 500 milligrams. Yan ang sabi ng mga kidney specialist, si Dr. Elizabeth Montemayor, 500 milligrams lang. Kasi sobrang vitamin C, pwede mag-cause ng kidney stones o bato sa bato. Pain relievers, ha? Konti-konti lang o wag na lang. Tapos mag-ingat sa dye, contrast media, contrast dye, sa procedure ng MRI at CT scan. Yan ang binabantayan natin. Ito, napakaganda ng tips natin. Para makaiwas tayo sa sakit sa kidneys, sa asin, choose and prepare foods na konti lang ang asin. Anong gagamitin iba? Kalamansi, suka, herbs, paminta, and less salt. Sa protina, select the right kinds of protein. Isda, mas okay. Ha? Actually, ang isa pang mas okay, mani tsaka munggo. Huwag kayong matakot na nakaka-cause ng arthritis ang mani at munggo kasi hindi po tunay. Yung ordinary osteoarthritis ng pagkakaedad, 99% pwede ang mani, pwede ang munggo. Good protein siya for the kidneys. Ang sinasabing bawal yung mani, munggo, sa gout lang yan. Ang gout, kailangan may blood test ka muna. At saka kailangan namamaga, namumula, at mataas ang uric acid. Kung hindi naman mataas uric acid, healthy ang munggo kaysa puro pork chop at taba. Ito. Choose the healthy foods for your heart. Lean cut ng meat, skinless chicken, yung balat, sa fast food talaga, nako, puro tayo mantika, yan ang problema natin. Lutong bahay na lang, isda, prutas na mura, gulay, beans. Kita mo? Beans daw, healthy. Huwag matakot doon sa sinasabi. Napakaganda ang munggo, huwag sisihin ng munggo. Pagkain ng mahihirap yan, yan ang pinapakain natin pampalakas. Read the nutritional label, tingnan nyo rin kung ano nakasulat. Baka kung ano-ano ng alat at cholesterol ang meron dyan. Okay? Para maprotektahan ng kidneys, ang napakahalaga na gagamutin ang diabetes. Gagamutin ang high blood pressure. So, target blood sugar, target blood pressure. Ang number 1 cause sa Pilipinas ng kidney failure, nagdadialysis, kawawa yung mga nagdadialysis. Ang number 1 cause, diabetes, na hindi ginamot. Number 2 cause, high blood, na hindi ginamot. Number 3, mga infection, kasama na infection sa ihip. Number 4, sobrang chichirya, yung mga kaibigan ko sa dialysis PH, sobrang soft drinks, sobrang junk foods. Junk foods, puro alat, nasisira ang kidneys eh. Bakit binibenta? Pwede naman yung soft drinks, pampalakas, siguro paminsan-minsan, gusto mo tumaba, isang bote o kalahating bote lang. Yung iba, litro-litro kung uminom ng soft drinks. Hindi naman pwede ganoon kasi napakatamis. Kaya pinakamaganda, tubig or lemon water na lang tayo. Pero blood pressure, kailangan gamutin. Ulit-ulitin ko blood pressure, kailangan makontrol. Kung kailangan ng gamot, napakahalaga. Diabetes, kailangan makontrol sa gamot din at sa mga diet. At ulit-ulitin ko, hindi masama ang gamot sa high blood diabetes sa kidneys. Sa katunayan, nakakabuhay, nakakahaba ng buhay. Ang gamot sa high blood diabetes, mura lang sa generics, 4 pesos lang. Dagdag 10 years sa buhay nyo. Sure na yan, proven na yan eh. Kung ang edad nyo abutin ng 80, abutin ka ng 90 kung meron kang gamot sa high blood sa diabetes. Kung wala kang gamot, yung 80 mababawasan pa. So proven siya talaga. Proven siya na pampahaba ng buhay. Kaya nga sa Japan, umaabot ng 100. Healthy living, kompleto sa gamot. Diba? Sa US, overweight sila pero mahaba ang buhay nila. Bakit?
dami nilang gamot eh. Daming libre. Diba? Tayo, walang gamot, walang pambili, mahal, walang pang lab test, kaya tayong lugi. Pero tinuturo ko sa inyo, healthy foods, huwag matakot sa mga generic na gamot, mumurahin. Kailangan natin makontrol yung blood pressure nyo. 120/80, ideal. Blood sugar, less than 100. Huwag matigas ng ulo. Kasi ito para sa inyo to. Libre ang turo namin, kayo lang makikinabang nito. Wala akong makukuha dyan. Kaya talagang promise namin na gusto lang natin na gumaling kayo. Yun lang. Wala na iba. Para hindi sa akin pagod namin, di ba? Gusto natin yung, dami nagko-comment, Doc, sinunod ko yung payo nyo sa Facebook, healthy na ako ngayon. Okay yun. Mag-diet kayo, pumayat kayo 20 pounds. Pag pumayat kayo 10-20 pounds, baka matanggal natin yung gamot mo sa high blood. Yung bababa ng BP mo eh. Matatanggal natin gamot mo sa diabetes. Pwede yon kung makaka-diet tayo. Ito last na to. Para sa akin napakahalaga nito. Yan. Ito ang emergency. Emergency patient education, para sa inyo, emergency, call doctor agad if decrease urine output. Yan ang nakakatakot. Hindi na umiihi, ayaw na umihi, nagsusuka na, kidney failure yan. Humihina na yung ihi niya. Okay? Kaya kayo po, yung mga ito po ang emergency. Walang ihi, mahina ang ihi, 6 na oras hindi umiihi, not a good sign. Marami nagko-comment dati na, Doc, ayaw ko uminom ng tubig, ihila ako ng ihi. Pasalamat tayo, lakas nyo umihi. Ibig sabihin, gumagana ang kidneys. Sabi ng professor ko sa medical school, ang trabaho ng kidneys ay gumawa ng ihi. Tama naman. So, pag hindi na umiihi, bad news na yon, di ba? Kaya, inom ng tubig, ihi ng ihi, laging malinis ang katawan. Okay? Last 2, bago yung kay Doc Lisa, kidney health care. Ito ang tamang payo, control diabetes, healthy weight, eat less salt, bawas sa alat, linaw-linaw niyan iwas sa alak, blood pressure, smoking. Yan dapat pasado kayo. At paulit-ulit, ito, sa buong mundo itong mga pictures na to, hindi lang to sa akin, pinipili ko yung tama yan, lahat nagsasabi, iwas sa mga pain relievers. Ito naman, konti lang pakita ko siguro, kidney stones. Marami ring may bato sa bato Nagkaroon ganito ang kidney stones, ang sakit niyan. Ang sakit niyan, paano yan lalabas sa pantog natin? Ang sakit niyan. Ano nakakos ng kidney stones? Sobrang kape, sobrang karne, okay, carbonated drinks, sobrang alak, at sobrang asin, di ba? Asin, patis. Kakakos din yan ng kidney stones. Pakita natin. Ang gamutan sa bato, simple lang. Inom lang ng maraming tubig. 10 to 12 glasses. Kain ng mga gulay. At limit yung alcohol. Yan. Paulit-ulit naman ang tips natin. Yan lang gagawin nyo. Pero napakahalaga dito yung pag-inom ng tubig para laging malabnaw ang ating ihi. Okay, sana po nakatulong ako. Ngayon si Doc Lisa may magandang preparation para sa iwas tayo sa kidney problem at para maging healthy, di ba? Yes, ang topic naman natin ngayong araw na ito ay kidney disease at pagkain para sa sakit sa bato. Ang trabaho nga ng kidneys, inilalabas ng kidney yung mga dumi na galing sa ating katawan. Kasi galing yun doon sa ating mga kinain. Inilalabas din ng kidney ang nagamit na gamot, yung mga ininom nating gamot at mga kemikal mula sa katawan. Number 3, ang sobrang protina mula sa hayop katulad ng baka, baboy, manok, kambing, pato, kidney din ang tagapaglabas niyan. Ang mga taong may sakit sa kidneys ay may nababagay na pagkain. So, iba ang kanilang diet or iba yung ating ihahain. Number 1 nga dyan,
prutas at gulay talaga ang kaibigan ng ating kidneys. Ang pagkain nila mas mababa sa protina, mababa sa asin, mababa sa phosphorus, mababa sa potassium, at kailangan din mababa sa calories. Yun yung mga bagay sa kanila. Alam ito ng mga may kamag-anak na may kidney disease at yung mga kamag-anak nung mga bagong nagkaroon ng kidney disease, ito din yung ipe-prepare nyo sa inyo. Matututunan nyo rin yan, medyo mahirap lamang, pero one day mapag-aaralan nyo rin yung pag-prepare para sa kanila. Bakit kailangan dun sa binanggit ko lahat mababa? Kasi kapag mataas ang sodium sa katawan, mas uuhawin at tumataas ang blood pressure ng pasyente. Kapag sobra sa tubig, mahihirapan huminga yung ating pasyente, mamumulikat ang kanyang mga laman. Kapag mataas naman ang potassium, mas hirap yung kanyang mga ugat o yung nervous system. Hirap din yung kanyang mga muscles at sa puso. Pag mataas ang phosphorus, nagkakaroon ng epekto sa balat, sa puso, sa muscles, sa ugat. Ano yung mga example ng mga gulay na pwede nating pakain sa kanila? Diba, nabanggit natin, kailangan mababa sa potassium, mababa sa sodium, mababa sa phosphorus. Ito ang mga example. Repolyo, nandun pala sa kabila. Repolyo, carrots, cauliflower, pipino, talong, green beans, lechugas. Pwede sa kanilang mga sibuyas, patolas, sayote, yung mga sweet bell pepper, toge, upo, yan ang mga gusto nating ipakain dun sa mga pasyente. So, i-research ninyo alin yung mababa sa potassium. Pagdating naman sa prutas, gusto natin mansanas, dalanghita. Pagdating sa grapes, kalahating tasa lamang ng grapes. Pwede ang kaimito, 2 pirasong hinog na langka, strawberry, pinya. Pagdating sa protina, minsan talagang gustong-gusto din naman nilang makatikim ng baka, baboy, manok. Ang technique lang doon, hiwain nyo ng maninipis para akala niya nakadami siya ng pagkain o kaya gilingin ninyo. Kasi kapag hiniwang manipis o giniling, konti lang yung nakain nilang protina, pero akala nila medyo nakadami sila. Ganun din kahit tokwa yung inyong pinakain sa kanila, konti lang, hindi rin pwedeng sobrang dami. Pagdating naman sa nuts, syempre kailangan din nilang magpalaman, mga 1.5 kutsarita lamang ang pwedeng ipahid dun sa kanilang palaman. Pagdating sa pampalasa, huwag na tayong gumamit ng patis, napakadaming sodium o asin ang patis. Kung gusto ninyo, toyo, pero meron yung mga less salt, makikita ninyo dun sa mga grocery. At ang pampalasa, ang tunay na masarap magluto, ay mapapalasa na niya sa paggamit ng bawang, sibuyas at kamatis. Tapos, herbs. Yung mga herbs na pampalasa, pwede yung oregano, parsley, basil, rosemary, ito lahat. Ito yung pwede nyong ipalit doon sa asin para para lagi mababa yung asin kasi bawal nga sa lahat ng kidney disease ang mataas ang asin. At kahit sa ordinaryong tao, bawal na maraming asin, lalo na kapag may high blood kayo. Hindi pwedeng kumain ng tomato sauce o ng mga ketchup ang mga may kidney disease. So, pwede nyong ipalit, alam nyo, Tabasco, yun yung pampalasa nila. O kaya, kamatis. I-exchange nyo sa fresh kamatis. Pwede yan sa kanila. Gaya ng sinabi ko, iwas sa delata kasi napakaraming asin ng mga delata.
Iwas din sa gata kasi mataas yun sa potassium, pati yung mga kasaba. Yun nga, panawagan ko dun sa mga may kamag-anak na may kidney disease. Alam nyo, pag ando na sa bahay ninyo yung ganong sakit, makakaisip kayo ng maraming paraan. Pwede kayong gumawa ng homemade tapa, homemade langgonisa, homemade ham, na bagay dun sa mga may kidney disease at nababagay din sa mga normal people. Doon tayo nakaka-imbento. Tapos itry natin i-market o ipagbili para matuto na laging healthy yung ating mga kababayan. Kasi parang sanay na sanay tayo, laging maalat talaga yung ating kinakain eh. So, yan lang po yung panawagan ko dun sa mga families na mas nakakaunawa ng kidney disease.